Okay, magandang araw sa inyong lahat, class. Welcome sa ating aralin. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakalakas na tool sa modernong marketing, ang influencer marketing. Sa pagtatapos ng session na to, ang goal ko ay hindi lang ninyo maintindihan kung ano ito, kundi mas mahalaga, kung bakit ba talaga ito gumagana at napaka-epektibo. So, ito yung magiging plano natin for today. Uumpisahan natin sa pinaka-core concept, ang trust economy, tapos kikilalanin natin yung iba't ibang klase ng influencers, paano pumili ng tamang partner, paano magpatakbo ng isang campaign from start to finish, at syempre, yung mga rules para sa totoong resulta. Ready na ba kayo? Let's begin! Sige, simulan natin sa unang bahagi. Alam nyo, bago pa man natin pag-usapan yung mga strategy, yung mga influencers, o yung marketing, kailangan muna nating unawain ang isang fundamental na konsepto. At ito ay ang tiwala. Diyan nagsisimula at nagtatapos ang lahat. Gusto kong pag-isipan ninyo ito saglit. Kung may nakita kang billboard sa EDSA at may sinabi naman sa'yo yung kaibigan mo na, "Uy, try mo tong kape na to, ang sarap." Kanino ka mas maniniwala? Yung sagot sa tanong na yan, yun mismo ang pundasyon ng buong industriyang ito. Diyan kasi pumapasok yung tinatawag nating authenticity gap, yung malaking agwat sa pagitan ng sinasabi ng isang brand at kung ano ba talaga yung pinaniniwalaan nating mga tao. Tingnan natin tong comparison. Sa kaliwa, pag ang isang brand ang nagsasalita, ano reaksyon natin? Medyo may duda tayo, di ba? Kasi alam natin, trabaho nyo yan, syempre maganda sasabihin nyo. Pero sa kanan, kapag ang rekomendasyon ay galing sa isang kaibigan o kakilala, iba yung tingin natin. Itinuturing natin itong isang tapat na testimonya. At yun yung malaking pagkakaiba ng simpleng advertisement sa tunay na impluensya. At dahil dyan, mabibigyan na natin ng formal na kahulugan yung pinag-uusapan natin. Ang influencer marketing, sa pinakasimpleng paliwanag, ay hindi pagbili ng ad. Tandaan ninyo to, ito ay pakikipag-partner para hiramin ng tiwala na matagal nang binuo ng isang tao sa kanyang komunidad. Uulitin ko, you are borrowing trust. Yan ang pinaka-esensya nito. Okay, Section 2. Ngayon naman, kilalanin natin yung mga players sa larong ito. At dito, gusto ko agad sirain ang isang napaka-common na misconception na kapag mas maraming followers, mas maganda. Well, mamaya makikita ninyo kung bakit hindi yan palaging totoo. Dito sa table, may 4 na kategorya tayo. Sa baba, andyan yung mga nano-influencer. Sila yung parang kaibigan mo lang na pinagkakatiwalaan mo talaga. Next, yung micro, sila yung mga experts sa isang specific na field, di ba? Susunod, yung macro na may malawak ng reach para mga small-time celebrities. At sa tuktok, syempre, yung mga mega-influencer, mga sikat na talaga. Ang dapat niyong mapansin dito, habang lumalaki yung follower count, nag-iiba yung nature ng relasyon. Mula sa pagiging personal, nagiging parang broadcast na lang. So anong ibig sabihin nito para sa inyo? Ito yung key takeaway. Para sa karamihan ng mga negosyo, lalo na yung mga SME o startups, yung totoong ginto ay nasa nano at micro-influencers. Bakit kamo? Kasi sa kanila, pinakamatibay yung tiwala at pinakamataas yung engagement. At yan yung mga bagay na nagiging tunay na resulta, yung pinakamagandang return on investment. At ito ang pruweba na tinatawag nating the influencer paradox. Malinaw na malinaw sa graph na to. Habang tumataas ang follower count, anong nangyayari sa engagement rate? Pababa ito. It's an inverse relationship. At napaka-critical na konsepto niyan na dapat niyong tandaan. Bakit nangyayari yan? Isipin niyo ang tiwala na parang isang personal na koneksyon. Sa isang maliit na grupo, napakalalim ng koneksyon. Pero habang lumalaki yung audience mo, mas marami kang naaabot pero mas nagiging mababaw yung connection mo sa bawat isa. Tandaan nyo, sa marketing, mas mahalaga ang bigat ng tiwala kesa sa bilang lang ng mata. Sige, so alam na natin yung bakit at yung sino. Ang tanong ngayon, paano? Paano ka pipili ng tamang partner para sa brand mo sa dami ng mga creator sa social media? Hindi ito pwedeng tsambahan lang. Kailangan natin ng isang maayos at sistematikong proseso. Ito, class, ang inyong rule number 1. Ito yung non-negotiable. Bago nyo pa tingnan yung dami ng followers, yung ganda ng posts o yung dami ng likes, ang pinakauna at pinakamahalagang tanong ay, ang mga taong nakikinig ba sa kanya ay yung mga taong gusto ko ring kausapin? Kung hindi yan tugma, kahit gaano pa siya kasikat, sayang lang ang effort at pera. Audience fit is everything. Okay, so kapag sigurado na kayong perfect yung audience fit, dadaan kayo sa 4-step audit na to. Una, engagement rate, para malaman kung may nakikinig ba talaga. Pangalawa, kalidad ng content,
para makita kung bagay ba yung style niya sa brand nyo. Pangatlo, brand value alignment, para masigurong pareho kayo ng prinsipyo. At pang-apat, authentic comments. Silipin nyo yung comment section. Totoong tao ba yung nagko-comment o puro bots lang? Uulitin ko, huwag magpa-impress sa follower count. Ito yung truth metric ninyo, ang engagement rate. I-compute nyo mismo. Kunin nyo yung total likes at comments ng ilang posts, i-divide sa number of followers, tapos i-multiply sa 100. Yan ang magsasabi sa inyo kung gaano ka-invested yung community niya. At para makaiwas sa problema, mag-ingat sa mga red flag na to. Una, yung biglaang paglubo ng followers. Baka binili yan. Pangalawa, yung engagement rate na sobrang baba para sa level niya. Pangatlo, yung content at values niya parang taliwas sa brand ninyo. At pang-apat, yung feed niya puro sponsored posts na lang. 10 minuto lang para i-check to, pero makakatipid sa inyo ng libo-libo at sakit ng ulo. Okay class, ito na. Let's move from theory to practice. Nakapili na tayo ng perfect partner. Ngayon, pag-aralan natin ang isang step-by-step na proseso para makapagpatakbo ng isang matagumpay at higit sa lahat, organisadong kampanya. Ito yung blueprint ninyo. Napaka-importante na may ganito kayong proseso para walang hulaan. Magsisimula yan sa malinaw na goals, sa tamang pagpili, sa professional na proposal, sa maayos na negosyasyon, sa pagbibigay ng creative brief na may kalayaan, at syempre, sa pagsukat ng resulta. Sinisiguro nito na bawat ginagawa nyo ay may purpose. Pagdating sa kontrata o usapan, dapat sobrang linaw ng 4 na bagay na to. Ano ba talaga yung ipopost? Kailan ipopost, magkano ang bayad, at ito yung madalas nakakalimutan, usage rights. Pwede nyo bang gamitin yung content na ginawa niya para sa sarili nyong ads? Kailangan niya nakasulat ng malinaw para walang gulo. At ito na siguro ang pinakamalaking pagkakamali ng mga brand, yung sobrang higpit nila sa script. Ang resulta? Nagmumukhang peke, nagmumukhang ad. Tandaan nyo, kinuha nyo sila para sa kanilang boses at koneksyon. Magtiwala kayo sa kanila. Bigyan sila ng key messages, pero hayaan silang magsalita sa paraan alam nilang magre-resonate sa audience nila. Okay, at para sa huling bahagi na natin, pag-usapan natin yung mga tuntunin na maghihiwalay sa isang amateur na effort sa isang professional, results-driven campaign. Kasama dito yung tamang compensation at yung mga legal na obligasyon. Ang bayad hindi palaging pera. Para sa mga nano-influencers, madalas sapat na yung libreng produkto. Pero habang lumalaki yung influencer, papasok na dyan yung mga flat fee, yung commission-based or affiliate models, o yung hybrid. Pinagsama yung dalawa. Ang pinakamahalaga, maging fair at malinaw ang inyong napagkasunduan. At ito class ay hindi pakiusap, ito ay batas. Kung ang isang partnership ay may bayad, kahit produkto pa yan, kailangan itong ideklara. Hindi ito optional. Ang paggamit ng #ad, #sponsored o yung built-in paid partnership tag ay hindi lang pagsunod sa batas, ito ay pagpapakita ng respeto at pagpapanatili ng tiwala ng audience. Transparency is key. So bilang buod ng lahat ng napag-usapan natin, ito yung 4 na haligi na gusto kong baunin ninyo. Una, pumili based sa audience fit at engagement, hindi sa kasikatan. Pangalawa, magtiwala sa kanilang pagiging malikhain. Pangatlo, laging sukatin ang resulta. At pang-apat, maging tapat at laging sumunod sa batas. Kung masusunod ninyo to, you are on the right path to success. At dito nagtatapos ang ating lecture. Bilang inyong final thought, gusto kong pag-isipan nyo to. Gamit yung mga natutunan natin ngayon, ano ang itsura ng inyong ideal na influencer partnership? Sino sila? Anong tier? At ang pinakamahalaga, bakit sila yung napili nyo? Salamat sa pakikinig, class!